Hey, it's me, Bads Veran. It's another day, another ka-vlog-vlogan. Dahil bagong taon na nga, kailangan magbagong buhay na tayo at unang-una sa lahat ng kailangan nating baguhin yung pagiging late natin. Pero sa totoo lang talaga mga kabads, alas 6 na talaga ito ng umaga pero madilim pa rin. At dahil nga sa pagpasok ko ng umaga sa akin ngayon ng corona ng pagiging early bird. Diyos may naunahan ko pa nga yung janitor yung nagbabantay dito sa school namin. Pagkatapos ko nga maglagay na dumiretso na ako agad dito sa room namin. At ito na nga sinasabi ko kaya talagang inagahan ko pumasok ngayon dahil para buhayin yung mga namatay na halaman. At habang nagvo-voice over nga ako parang napansin ko medyo nagbabago yung tono ng boses ko. Sa mga nagtatanong po pala kung may ginagamit akong app para baguhin yung boses ko, wala po akong ginagamit, natural lang po. Buti na lang may estudyante akong maaga pumasok din kaya may nauutusan na ako. Isa nga sa mga dahilan kung bakit talaga ako maaga pumasok ngayon ay para buhayin itong mga patay na halaman. Habang nagsa-celebrate nga ako ng Pasko at New Year, ito yung iniisip ko. At hindi nga ako nagkamali, talagang namatay sila. Kapag umaga talaga, routine na dito sa school na maglinis na muna ang mga bata at ang mga guro. Lalong-lalo na ngayon, marami talagang lilinisin dahil 2 weeks na walang tao dito sa school. At hindi talaga ako susuko sa mga halaman nito ay kailangan ko silang mabuhay. Pero aaminin ko po sa inyo, hindi po ako plantita. Pero pansin nyo rin ba, iba talaga yung init ngayon. Dahil more than 2 weeks nga na walang pasok, ay kailangan talaga ng mga basahan dahil sobrang alikabok ng school ngayon. O diba, sipag-sipagan ng teacher ninyo pero sa totoo pala utos po yan. Dahil bagong taon na nga, ang sabi ko ay umpisahan ko ng kasipagan ng buhay ko. Pero parang nagkamali yata ako ng desisyon sa araw na ito. At parang bang yung mga nalalaman ng mga estudyante ko last year ay kinalimutan na rin nila. At kaya ang naisip ko ay papanoorin na lang sila. Char lang po, pero sa totoo lang, hindi po sa aking subject ito at kailangan po talaga nilang manood ng tungkol kay Rizal. O diba? Bakit ka nag-explain, Ma'am Nika? Dahil nga noong December 30 ay Rizal Day. Pagkahapon nga, iniisipan ko namang mag-xerox ng mga ibibigay ko sa mga estudyante ko. Dahil sa totoo lang, in reality, wala nang time magsulat ang mga bata. Siguro meron man pero mababagal na silang magsulat ngayon. Pero sa totoo lang, marami talaga akong mga factors na napansin kung bakit madali nang makalimutan ng mga bata ngayon ang pinag-aralan nila. May mga bata ngayon na ang babagal ng magsulat kaya hindi nila natatapos yung mga lectures nila. Kaya ang nangyayari, wala silang pag-aaralan sa bahay nila. May mga bata naman na nagsusulat at hanggang sulat lang ang kaya nila dahil hindi nila ito nababasa. May iba naman na nagbabasa lang pero hindi naman talaga naiintindihan. At mas lalo nga silang nahihirapan kapag English pa ang binabasa nila. At marami pang dahilan tulad ng economic status, family problem, puro laro ng mga bata. Hindi naman agad masusolusyonan ng mga ganitong problema pero umpisahan natin sa sarili natin. Ikaw na nanonood bilang estudyante, kailangan tulungan mo ang sarili mo. Kung nahihirapan ka, humingi ka ng tulong sa mga nakakatanda sa'yo. Habang bata ka pa, marami ka pang magagawa. At lagi kong sinasabi, wala namang taong bobo kundi may tamad lang. At bilang isang magulang naman, tanungin natin yung mga anak natin kung kumusta sila. Gabayan natin sila sa abot ng ating makakaya. At sa wakas nga, unti-unti nang nabubuhay itong mga akala kong mamamatay na halaman. At para nga itong mga bata na nawawalan ng pag-asa sa buhay nila at tayong mga guro ang magdidilig sa kanila.